Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan napupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggang sabing radyo, sabihin mo. Energy! Ano na? Anyways, oras natin, 4:28 na mga pangga. Ay, nako, ano na? Galaw-galaw na. Kilos-kilos, ha? Kamusta naman ang lahat? At karamihan sa atin ay nakatanggap na ba? Natanggap na yung sahod? Bilis Siyempre mapapa-advance yung sahod ninyo dahil papatak ng in 31 kasi Sunday, di ba? O so Monday, September 1 na pala. Wow! Merry Christmas everyone! Tinang! At eto na mga pangga ang ating segment na nakaka-believe na story. Believable stories tayo At nandito yung dalawang partners, si DJ Nix at si DJ Person. DJ Person. Kamusta kayo? Parang mas cute pa rin yung Kuya Fer. Sige, si Kuya Person. Si Kuya Pearly. Kuya Pearly. Ayan, hello po. Kamusta kayo? Happy Friday sa inyo. Ayan. Hi, Kuya Fer. Hi guys. Hi mga pangga. Hello sa inyo. Kamusta naman ang buhay-buhay? Mabuti naman. Okay lang. Ayan. It's a good Friday today. Yeah. It's a payday Friday kasi Payday Friday, so expect heavy traffic mga pangga. Ay, nako. Matik na yan. Oo. Ay, kamusta naman ang mga buhay-buhay? Si DJ Nix, kamusta ka? Busy pero masaya. Yeah. Na-alerto ka ba kanina? Grabe, iba yun parang iba yung napapanood lang natin sa mga sa mga teleserye sa Reels, ganyan. Iba pala yung feeling kapag ka live. At andito talaga. As in, dito masusubukan yung yung PC ng isang tao Yung talagang makikibagay ka pa rin. Yes. Of course. Kasi kailangan i-handle mo siya ng maayos Ayun, hindi ka pwedeng hindi naman nila alam kung ano pinag-uusapan. Yes! Ano ba? Basta mga bagay na hindi dapat patulan. Especially sa mga problema na nangyayari ngayon sa buhay-buhay. Diba? Tayo naman ganyan Kapag may mga nangyayaring problema dapat makagad magwala ka, mag-skandalo ka. Diba? Yes. Nadadala sa pag-uusap yan. Yes, kailangan i-de-escalate mo ng maayos. Yes. At may steps na dapat sundin kapag gagawin mo yon. So make sure lang na ayun nga, presence of mind, huwag kang magpapanik. Ayan, lalo na kapag galit na galit yung nasa harapan mo. Kalma ka lang. At dito natin ipapasok talaga na syempre bilang sa ating segment na Believable Stories. Alam mo, yung mga ganyan tao, nakaka-believe kasi yung sasabayan at makikibagay ka, hindi ka sasabay sa init ng ulo niya. Correct. Di ba? May ibang mga tao talaga na
biglang pumasok ka ganyan, galit na galit. Tapos sasabayan mo, galit ka rin. Bakit? Ano bang ganyan? So, Oo, magkakagulo. oo. Magkakademandahan, skandalo. Oo. Ikaw ba dumating ka pa, Kuya Person, sa pagdating na may Isa puntong ganon? ganitong problema? Oo. Oo. Well, oo naman lagi. And especially sa sa dati kong trabaho, yun. Halos lahat ng nagtrabaho kasi ako before sa BPO. Tapos, 95% of the time, lahat ng tumatawag sa akin, galit. Na alam mo yun, hindi pa ako tapos dun sa greeting ko na thank you for calling, blah blah. Minumura na ako. Ito yung mga inbound ba tawag doon? Yes, inbound. So, tapos Oo. ang mahirap pa niya kapag nasa collections ka pa, department. Hindi naman, anong bang department? Credit card Ikaw rin? ang sineservice namin eh. So, Credit card sineservice namin. Tapos sa customer, customer isa ka service. CS. Yes, CS. Oh. Ayan. So, halos lahat ng tumatawag galit. Ayun. So, pero syempre, trained naman kami how to handle it. Totoo. And after that Pero life, paano nyo na-handle like yung mental health niyo and emotional? Like, paano nyo natitake yung actually, Galit yan yung yung pag namura ka tapos Oo. nadamay pa yung kulang mo eh. Pamilya actually, yan mo. yan yung challenge dapat talaga ngayon sa mga sa mga company, especially kapag yung employees mo, ganun yung trabaho, customer facing. Dapat part ng training at saka ng ng program ng company is kung paano i-handle yung mental health ng mga employees nila. Yeah. Kasi Exactly. back in my day, wala. Kanya-kanyang kami. Diskarte. Oo, Tapos may dala ka ng tissue pag medyo na masasakit yung salita, mapapaluha ka. Oo, alam mo, minumute ko lang minsan yung phone, tapos, alam mo yon yung luha mo lumalabas na kasi, huy, ano ba? Nagtatrabaho lang ako, bakit mo ako minumura? Ayun. Yun yung pinaka first job po ninyo? Or Hindi. madami ka na rin po experiences? Experience ba? Experience eh. Hindi, marami. May Master iba na natin akong, yan. may iba na akong napagtrabahuan bago pa yun. So, yung etong nabanggit mo, ito yung pinaka matindi na napagdaanan mo. Yes, I experience think mo. yun na yung pinaka matindi. Durog Kasi- ang puso mo doon sa mga nasa Oo, durog talaga. As in, Oo. binabati mo pa lang, minumura ka na. Ano Pero ba? ang ano pa nun iba pa yun kasi nga, paano kapag personal mo pang kaharap yung taong yun? Ay, oo. Totoo. Iba, oo. Sa telepono pa Oo. lang nga, durog ka na. Paano? Well, personal actually, same lang din naman kung paano mo siya i-handle sa phone, same din sa sa Ano, personal. mga Filipino po ba yung clients po ninyo? No. Or US? Foreign. Foreign. From different countries around the world. Eto naman si DJ, next tanongin natin. Ikaw ba, naka-encounter ka ng ganong sitwasyon? O ano bang mga naging problema mo? Marami. Ang dami problema Marami kasi talaga. neto eh. Totoo. Pag-ibig. Ay, ano ba? Ano ba? Hindi, tsaka pansin ko dyan kay Nick, sa pagka wala na siyang problema, gagawa siya. Oo. Hindi Gagawa talaga ako, totoo. Talagang gagawa talaga ako ng Para maraming problema. para magka-problema. Totoo. Galing mo no? Yung Masaya. nasubukan yung haba ng Yung- PC mo, yung hindi ka sumabog. Kumbaga, kahit na masasakit na salita na Oo. naranasan mo, Kasi, o nasabi sa'yo, di ba? Oo. Yes. like recently, marami akong mga na-witness na mga masasakit na salita. Pero, pinigilan ko yung sarili ko. Naka-caption? Na-witness mo, naka-caption. Yes. So, mga- Na-witness ko talaga siya. I mean, napakinggan ko. Ayun, Nandun napakinggan. ako Oo. nung panahon na yon. So, syempre, Hindi ba pagka dito yan? Hindi napapakinggan- dito. Hindi. Hindi, Basta okay. ayun. Nandito ba yung Basta yun. Nandito sa loob ng booth? Hindi. Wala. Wala. So, iba. Okay. So, ayun. Siyempre, hanggat maaari, nakakapagtimpi talaga ako. Pero darating talaga Yes. sa point, nasasabog ka talaga. Yung Of hindi course, talaga yeah. kakayanin ng Oo. emosyon yung meron ka. Oo, Diba? tao Kasi lang. tao lang din naman Tao tayo. lang. Nasasaktan Oo. tayo diba? Correct. So, kung nagawa mo kasing manakit ng tao, dapat alam mo din yung feeling kung paano ka rin masaktan eh. Hindi Yes, para yes. gantihan mo siya. Kundi dapat mamulat din siya sa katotohanan na tama ba tong mga sinasabi ko towards dun sa tao na yon? Nakakasakit ba ako? Diba? So, dapat mismo ikaw, maingat ka sa mga sinasabi mo, sa mga words na sinasabi mo towards that person. Oo. Diba? Kasi syempre kung ikaw naman, syempre, kung ako sa kalagayan niya, hindi ko gagawin na makasakit ng tao. Hindi, tsaka makisabay. Diba? Alam mo, lalo Oo. ang pinaka dito. Stop, tissue! Tissue, please! Totoo naman, 'di ba? Kung alam mo din Kumbaga, naman, importante dito, nakinig ka. oo, nakinig ako talaga. At inunawa mo yung mga sinabi sa'yo kung if ever may mali ka. 'Di ba?
okay lang yan. Yes. Oo. Kumbaga mas maganda yung ganyan kasi naman salubungin mo yung galit niya. Yes. Oo, and tama, at actually timing, Jim, na since we're talking about amazing stories dito sa segment na to, ayan, isang malaking pagpupugay sa mga nagtatrabaho sa mga customer-facing na employees. May kilala ko yan, si Jonas. Ayan, believe ako dyan sa inyo, guys. Most especially sa mga collections department. Ay, oo. Yan yung mga medyo masakit talaga. Kasi kahit man pilitin nilang hindi sila makasakit ng salita, pero ginagawa nila yung trabaho nila para tawagan yung mga taong may utang. Di ba? Ayan, oo. Correct. Pero sana naman yung mga masasakit na salita ay dapat bawas-bawasan. Exactly. At hindi part ng trabaho yun. Correct. Ang part ng trabaho mo is maningil. In a nice way. Sinasabi mo ba yung yung collections agent? Oo, di ba may mga ganyan eh. Nagsasabi naman sa samang salita. Ay naku, bilang ganun. ikaw na nagbabayad ka kumbaga nakamiss ka lang ng mga isang buwan. X yun. Totoo. Yung iba nga, yung may mga utang pa, yung pa yung mas galit kesa yung mga naniningil, diba? Pero sa isang banda, yun kasi Diba? din ang katotohanan ngayon. No? Kung sino pa yung may utang, sila pa yung galit. Oo. At hindi mo pwedeng tawagan. Totoo. Hindi mo pwedeng i-message. Totoo. Ganyan. Kaya saan katutak na mga ibang mga salita ang binibitawan ng mga collection agent. Yes. Pero which is mali naman talaga. Meron pang iba, di ba? Bili ka ng kabaong. Das, di ba? Para pagdating ng bahay ninyo, pag-uwi mo, may kabaong dating dyan. May mga bulaklak na patay. Di ba? May ganun eh. Pero ikaw, hindi mo pinatulan. Nakisabay ka. Kumbaga ikaw, mahinahon ka pa rin. Kasi Jim, alam mo sa customer service industry kasi, laging nakafocus ka kung ano dapat yung tama. Totoo. Tama. So kung ano yung kung paano kayo train i-handle yung situation, ganun mo lang siya, stick to that. Huwag ka nang dagdag pa ng mga kung ano-ano katulad nga nun, yung kung ano-ano sasabihin mo sa mga may utang, sa customer, para lang makakolekta ka. Pero ako stick ka pa rin sa tama. Pero okay, person, ang pinakaano ko dito, buo talaga. Ang may mali dito, yung TL. Kasi minsan tinuturuan nila. Hindi, totoo naman sa mga team leader yan eh. Di ba, pag halimbawa, ganito, hindi ka nakakota, hindi ka naka-collection, no? Gawin mo lahat para makakaroon tayo ng collection. Kasi di ba may quota system din yung mga yan eh. Kaso may mali rin minsan ng TL din, minsan loko-loko eh. Hindi, pero guys, talaga, don't resort to profanity or kung ano-ano yung sabihin natin sa mga kausap natin. Regardless kung ikaw yung yung ahente o yung nagpo-provide ng service o ikaw yung customer na tumatawag. Kaya 'di ba, naniniwala tayo sa kasabihan na think before you speak. Kasi hindi mo may ganun ba? alam. Totoo. Kasi nasasabi mo lang yan, pero minsan talaga tayo, naririndi tayo sa mga ganyan. Hindi natin, kumbaga, kahit anong bait ng tao. Sa bagay, mapupuno din naman talaga tayo. Naiintindi naman tao lang tayo, hindi tayo robot. Meron tayong pakiramdam, may feelings tayo. Totoo. No? Yes, pero yes. wala tayong karapatan para manapak tayo ng tao. Hindi na. Manapak? Manapak? Iba ni pisikala. Hindi, di ba manapak? Yan ba yung- Manapak. Manapak? Oo nga, manapak. Yung ganon. Manapak, manuntok. Manapak. Akala ko yung manapak. Ano ba? Oo nga, Natapakan ng paa. Totoo, parang tatapakan natin yung pagkatao ng tao, di ba? Ano ba magandang manapak? Kasi iba yung pagkaintindi ko. Manapak. Tapakan yung Sabi mo mukha, manapak. Ano ba dapat? Sabi niya kasi manapak. Manapak. Di ba? Manapak. Oo, mang-apak Mang-apak. kasi. Ay, mang-apak. Hindi, pag mang-apak, di ba ganun din? Naapakan mo yung Ano ba mukha. naman? Yes, oo. Ibang word kasi yun. Saktan Hindi yung naman literal. damdamin. Sorry naman, Saktan Pangga. ng Kasama damdamin. namin si Ann Curtis. Hindi naman kasi, ano ba Social yan? kasi neto, eh, no? Hindi naman kasi literal na mananapak ka ng tao. So, Ay, mga mang-apak ka ng tao. Yes, oo. Hindi talaga. No. Diba? Hindi pwede yun. Ayan. Kaya isang malaking talaga super salute sa mga mga customer service representatives na tumatanggap ng mga orders, sa mga calls, ng galit, Totoo. ng sanlibutan, as in. Hindi madali yung trabaho nila. Saludo rin naman tayo sa mga ibang mga panggaran natin na tinatawagan na nakakalimot sa utang at naintindihan kahit minumura sila, hindi nila pinapatulan. Sino kaya yung nakakalimot ng utang dito? Sige, pangalanan na natin. Baka suntukin kita. Para Ayoko manapak. Pero tatapakan ko siya. Ayoko manapak pero tatapakan ko to. May gustong maapakan. Do not disturb. Hindi, palapakan natin. Nakakabilib yung mga... Yes. Ayan, guys. Mga pangga, yung mga nagtatrabaho dyan sa BPO industry, Oy, BPO ang bida nasa natin department store, Ayan. na
Alam mo yun, yung... Congratulations. Ayun, katulad ng mga working student natin ng mga OJTs. Ayan, mga natin. working student Nagtatrabaho OJTs sa natin nandito. BPO. Ayan, oo. Ayan, interview natin. Kausapin, punta ka dito. Ayan, Mga halika customer na, service ano to, providers last day natin. na, Ayan, halika dito. Last day niya na, Ay, ayan, game. Lika dito, sir. Ayan, si Kuya Jonas. Yan. Ano bang natutunan mo bago matapos tong atong oras mo dito? Well, so I'm very I'm very thankful to DWET Energy FM for all the learnings and napakabait ng mga DJ tsaka mga staff here. Aww. What is the best station? So, bukod ka doon. Of course, Energy FM 106.7. Kung may natutunan siya. Oh, sige, ano natutunan? Anong tawag? Englishin mo. Okay. What is the tagline of DJ Sheena? Tagline talaga. Oo. Hindi yun! Ay, Moniker. moniker of Hindi, DJ Sheena. Hindi yun. Yung natutunan nyo dito in general sa lahat bilang pumasok siya sa Energy FM. Hindi yung tagline, hindi. Hindi kasi baka mamaya generalize. Hindi kasi baka mamaya generalize na yung... Ayun, nag-aaway na silang dalawa. Hindi, ano ba yung mga pinagawa? Hindi, ginawa niya dito. Ano ba yung mga ginawa mo dito? Maghugas ng pinggan, di ba? Tapos pakain-kain, tapos ng lalaki. Charot. Ano ba yung mga ginawa mo dito sa Energy FM? Siyempre, unang-una yung aking pagsusulat ng mga backstory sa Believable Story. Sa totoo lang po, siya po yung isa dyan, ha? Research na din namin yan. Yan, siyempre, production assistants, yung nag-tape tayo ng Pangga University. Pangga University, Okay. Yung aming papel. Oo, tama. May mga Yung tart papel namin na naalala ko. sa mga props, di ba? Kayo yung mga nag-isip. Ano pa? Yeah. Yun lang, wag mo mga kailangan. Siyempre, support. Kasi ang dami namin eh. So, totoo, sobrang dami din Sobrang talaga dami nila. namin. So, anong, in general, ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa Energy FM? Ang pinaka gusto ko rito is yung mga DJ talaga na very accommodating, yung staff, yung mafe-feel mo once you get inside the building na, oy, nakakahiya naman kasi mga DJ to, mga sikat to, pero we don't feel that. Talagang feel very welcome. Yeah. Diba? Naku, salamat, Jonas. Di ka na nagsalita. Thank you. Thank you so much, Kuya Thank you, Jonas. Thank you so much. Congrats, We nakatapos really si Jonas appreciate ngayon. your effort. Isa sa pinaka yan. TL din to eh. TL? Oh, TL din siya. Tamang limas. Siyempre, BPO, maraming sorry tropa ka. yan eh. Hindi, seryoso, BPO? Yes, BPO. BPO. Ay, wow. TL siya. Ayun, kaya lang binash ka kanina nito. Hindi, pero naintindihan nyo, tama yun. Di ba may point ako doon sa mga ganyang yun. Okay. Parang nanahimik na lang siya bigla. Mamaya, baka hindi magpakain si Jonas. Nagpakain to kanina. Thank you, Jonas, ha. Meron pa, di ba? Grabe. Hindi, tsaka bilib ako sa storya ni Jonas kanina kasi habang papunta rito, nakikinig ako, nagda-drive ako. Tapos siya yung guest kanina ni Gandang Kara. Ayan, tsaka ni Tita Cora. Yung storya niya na yun nga pinush niya, tinuloy niya yung pag-aaral niya and then he's also aiming to become a lawyer. Totoo. Ayan, diba? Very inspiring story. Very amazing. At hindi hadlang kung ikaw ay may edad na para hindi tapusin ang pag-aaral. Nakakatawa yun si Jonas. Tapos maganda pa trabaho ngayon yan. Tama. Ang daming lalaki. Tapos working student, kumbaga siya support sa sarili niya. Tama na. Papatagay tayo. Grabe yung alis sila tomorrow. Thank you. Ay, wow. Enjoy, guys. Enjoy. Sino kayo? Ba't di nyo kami sinama? Hindi. Congrats sa inyo, ha. At yun lang, mga panggakoy, may pa kami mapatingga. Ayun, binabati ko po ang aking family yan. Palagi naman sila nakatutok palagi. Maraming salamat. And especially sa ating mga panggats. Siyempre, yung mga fans natin dyan, maraming sumasabay. Abangan nyo, DJ Nix, may kami yan. May racket kami next week. Yes, abangan nyo yan mga panggats. Next week. Next week, yes. Yun. Ako naman, okay lang, medyo marami-rami to, ha. Sige. Kasi ipon eh. Ayun, yung mga classmate ko doon sa baking class sa The Design Room by Chef Bam. Ayan, classmate ko si best friend Kay Karen Ang ng The Chubby Baker. Ayan, si Kay Karen Ang, and also Denisa Morales of Sweet and Treats, and si Adeline Hongko of Addie's Delight. Okay guys, yung mga nakakamiss diyan sa bibingka na yung galapong ang gamit nila. Grabe, yun yung specialty ng Addie's Delights. Ayan, order kayo sa kanila. And then also to Miss Arlene Tai. Ayan, ng Catering Trio PH.
Ayan, si Miss Arlene. And si Kate Margaret Kahis. Content creator siya. Ayan. Kami yung mga magkakaklase noon nung time na yon. And also, sa Kitchen Aid Philippines, ayan, na magkakaroon ng one-day sale. Ayan. So, punta kayo guys. Join kayo sa kanila sa August 30 bukas pala. Ayun. 9 to 5 p.m. sa Focus Global Pioneer Showroom Mandaluyong City. Ayan. And last na lang is mga tropa natin sa Coffee Near Me. Yung favorite kong working spot. Ayan. Sige, salamat Kuya Fer at salamat DJ din. Nix. Magbabalik pa tayo mamaya sa ating pabate. Yung mga hindi natin nabati ngayon, mamaya po. Yung may mga birthday at yung may mga ganap dyan, mamaya. Alright, tutok pa rin dito sa stasyong same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawa mo sabihing radyo, Jim sabihin mong! Jim Shi, Jim Shi, Jimbo,